Nung bata kami, dahil wala nga kaming TV, ay gumagawa ako ng paraan kung paano kami makapanood ng palabas. So, time na yon, sinasama ko yung mga kapatid ko na mag-igib kami ng tubig sa di kalayuan lugar sa amin, sa kapitbahay namin. So, yun yung dadahilan namin para makapanood ng television sa medyo malayong kapitbahay. So, yung time na yon, pag nag-iigib kami ng tubig, lagi kaming nakasilip dun sa pintuan at bintana ng may-ari ng telebisyon. So, alam niyo yung itsura ni Manny Pacquiao ngayon sa Physical Asia na nakaganon kami sa bintana. Mukha kaming kawawa tapos nanonood kami, tumutulo ang luha ko. Kasi si Judy Ann Santos, ula batang gubat. I can't imagine yung sarili namin noon na parang feel namin yung pinapanood namin. Kahit na nasa labas kami ng bahay ng may-ari ng telebisyon. Until such time na kapag nanonood kami, dahil yung may-ari ay pinapapasok kami sa loob ng bahay, pero hanggang dun lamang kami sa may pintuan nila at nakaupo kami sa sahig. Sasalampa kami doon, magkakapatid, magkakatabi, na habang nanonood kami ng paborito naming palabas noon. Siyempre mga bata, wala kami magagawa kundi doon lang kami. Hindi kami pinapaupo sa upuan or sa sopa. So, napakasaya na ng pakiramdam namin. Yung pakiramdam na winelcome ka. Yung pakiramdam na gusto nilang maging bahagi ka na nakakapanood ka ng ganitong pelikula or palabas. Hanggang sa yung time na yon, may pakiramdam din ako na parang nalulungkot syempre kasi bakit sila mayroon ganon? Ba't kami wala? Hanggang sa dumating yung time nga na meron na kaming television at nakakasawa din pala kapag palagi nanonood ng TV. Pero yung point ko sa panonood noon sa kapitbahay is magandang experience para maging mapagkumbaba ka. So, kung ano man yung naging trato sa'yo, ano man yung naging paraan ng pakikitungo sa'yo, is you learn how to adapt and to accept kung ano man yung sitwasyon mo na meron ka noon. I'm thankful kasi sa kapitbahay namin na yon, kahit na yung kapitbahay namin talaga nag-aaway sila ni nanay dati. Sinis ko pa. I can't imagine. Nag-aaway talaga sila. Ay, nagpapasalamat pa rin ako kasi kung hindi dahil sa kanila, nakapanood pa rin kami ng Ula Batang Gubat. O ng mga palabas noon na talagang shake, rattle, and roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Although pinapanood na namin talaga yun sa sine. Pero di ba ang sarap ng pakiramdam ng na-experience natin yon. At syempre, masarap balik-balikan. Kayo guys, anong kwento ng TV nyo? May kwento rin ba kayo tungkol sa kung paano kayo nakikinood or paano kayo nagkaroon ng telebisyon? Kwento naman kayo.